Muli po nating balikan ang Proverbs chapter 1. This time, ang babasahin po natin ay ang verses 20 to 33. Proverbs chapter 1, verses 20 to 33. Muli po, babasahin ko ito sa Filipino. Ang karunungan ay katulad ng isang mangangaral na nagsasalita sa mga lansangan, plaza, pamilihan, at mga pintuang bayan. Sinasabi niya, kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo. Sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin at binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway, pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo. Kukutyain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakatatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila. At ang pagsasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay. Ligtas siya sa panganib at walang katatakutan. Dalangin ko, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Amen. Sa akin ang huling halakhak. Mga kapatid, malinaw po ang mensahe sa ating pag-aaral noong nakaraan at umaasa po ako na natatandaan pa ninyo. Huwag kang maakit, huwag kang sumama sa mga masama. Huwag kang sumama sa mga walang pagpapahalaga, sa mga walang pagkatakot sa Panginoon. Yan ang summary ng mensahe na ating pinag-aralan noong isang linggo. Bakit po? Sapagkat una, ang gawin ito ay mali. At pangalawa, ito'y isa pong malaking kamangmangan. Ang lumakad sa katwiran ay karunungan. Kung paanong ang lumakad naman sa kalikuan ay kamangmangan. Uulitin ko. Ang lumakad sa katwiran ay karunungan. Kung papaanong ang lumakad sa kalikuan ay kamangmangan. Matuto din po nawa tayong sumagot ng hindi o ayaw ko sa mga paanyayang alam nating doon patungo. Doon sa ikapapahamak natin. Mahalagang diin din po yan ng ating pag-aaral noong isang linggo. So,
Kung sa verses 8 to 19, ang mensahe ay marunong ang tumatanggi, marunong ang umaayaw sa pag-aakit ng masama. Dito naman po sa ating text ngayong umaga, sa verses 20 to 33, ang mensahe ay yung pinaka flip side noon. Mangmang naman ang hindi nakikinig sa panawagan ng karunungan. Tumatawag ang karunungan. Well, ito po ang unang pagkakataon dito sa Book of Proverbs na mababasa natin ang personification ng wisdom. Yung karunungan ay tila baga nangungusap sa atin. Mababasa rin natin yan at mapag-aaralan din natin yan, God willing, sa mga susunod na mga araw doon sa Proverbs 8 at sa ilang bahagi pa. Pero dito yung unang pagkakataon na tila baga nangungusap gaya ng isang mangangaral ang karunungan. Kung sa nauna nating pag-aaral ay tila nangangaral at nagpapaalala si King Solomon na gaya ng isang ama sa kanyang anak, dito naman po inilalarawan ang wisdom o ang karunungan na para bagang isang mangangaral na nangangaral. Now, interestingly, ang pinaka-backdrop ng pangangaral na ito ay hindi sa loob ng isang tahanan. Yun po normally ang lugar. Sa pribadong lugar, nakikita natin na nangangaral ang isang ama sa kanyang anak. At halos ganon ang konteksto ng ating mga pagbubulay-bulay noong isang linggo. This time po, inilalarawan naman ni King Solomon ang karunungan na parang nakatayo sa pinaka-city gates, tinatawag ang pansin ng sino man na willing na makinig sa kanya. Ang ibig sabihin lamang po nito, pwedeng magtaglay ang kahit sino ng karunungan. This is available to anyone who is willing to learn, who is willing to be guided, who is willing to be rebuked, to anyone who is willing to be corrected. Kahit sino pwedeng magtaglay ng karunungan. Available ang karunungan sa sino mang nakadarama ng pangangailangan dito. Hindi mo man kailangang manatili sa isang liko at marahil ay masalimuot na landas na siguro siya mong kinaroroonan ngayon. In fact, tinitiyak na magkakaroon ka ng karunungan kung hihingin mo lamang sa Kanya. Ganito po ka-generous ang ating Panginoong Diyos na very much willing siyang ibigay at hindi lang basta ibigay, hindi takal-takal, hindi trickle, kundi masaganang ibigay, napakasaganang ibigay. Gusto niyang gumabay ng masagana. Gumabay sa pamamagitan ng karunungan. Muli, kanino niya handang ibigay ito kahit na masagana? Sa mga nakadarama ng pangangailangan dito at sa mga humihingi nito sa Kanya. At ibibigay ito ng Panginoong Diyos ng walang kasama at kasunod na mga panunumbat. Hindi niya babalikan yung kasalanan mo 10 years ago. Hindi niya babalikan yung mga malimong nagawa at malimong pasya 1 month ago, a month ago. Walang kasamang panunumbat. Hindi po ba yan ang sinasabi ng James chapter 1 verse 5? If any of you, anyone, if any of you lack wisdom, let him ask of God. It's available for the asking. I'm telling you. You have not because you ask not. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men. Walang discrimination. That giveth to all men liberally. Doon ang galing yung sinabi kong masagana. Liberally, meaning generously.
giveth to all men liberally, and upbraideth not, or without finding fault. Amen? Without finding fault. Upbraideth not, and it shall be given him. The imagery of wisdom, street preaching, or preaching on street corners is important because God openly invites everyone to embrace it, to embrace wisdom. Muli, available siya kahit kanino. He is not withholding the secret of life from anyone. But unfortunately, yan mismo ang dahilan kung bakit tila madalang nating makita na mayroong maraming mga tao na tumatanggap ng karunungan. Amen? Ang dalang-dalang ng mga taong lumalakad ng may karunungan dahil nakikinig sa gabay ng Diyos ng lahat ng karunungan at katotohanan. Bakit? Bakit madalang samantalang available kahit kanino? Kasi po, kailangang hingin ito ng may pagsusumamo. Kailangang hingin ito ng may pagmamakaawa. Hindi tayo tatanggap ng karunungan hanggang hindi tayo umaamin na naging mangmang tayo. Amen? Yun yung requisite eh. Tanggapin mo muna na nagkamali ka. Tanggapin mo muna na may mga hindi ka alam. Tanggapin mo muna na hindi lahat ng iniisip mo tama. At dyan marami hindi handa. Pasinin po ninyo kung paano ito nagsimula. Paano nag-aanyaya ang wisdom. Going back to verse 22. Kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? How long? Kayong mga manunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Nagsimula sa isang katanungan ang pangangaral ng wisdom o ng karunungan. Hanggang kailan? Yun ang kanyang tanong. Ang mga salitang ito ay siya ring magdidikta ng pinakadiin at pinakadireksyon ng buong passage natin ngayong umaga. Malinaw ang pagbibigay diin ng karunungan kung gaano kahalaga na pakinggan ng tao ang tagubilin niya. You could sense the urgency and the importance. Hanggang kailan? Bakit kayo nagdidili-dali? Mahalaga to. At wala na kayong maraming panahon. Importance and urgency. Pero the mere fact na kailangan itong ulit-ulitin, napansin nyo ba yun? 3 beses binanggit eh. Patunay lamang po ng kawalan ng pagpapahalaga at katagasan ng ulo ng tao. Di ba yung mga anak-anak natin, masaya sana tayo kung isang salita lang, di ba? Isang salita lang. Pero unfortunately, maraming salita ang kailangan. Bakit? Dahil hindi sila mabubuhay nang hindi sila nakahawak sa kanilang cellphone. Mamamatay sila. Well, for your information, nabuhay kaming walang cellphone. Mukhang maayos naman ang aming naging buhay kahit walang cellphone. Sa malaking bahagi nga ng buhay ng marami sa atin dito nakikinood lang tayo sa kapitbahay, amen? Ni walang television.
at walang television na may kulay. Nakahawa ka dun sa bintana ng kapitbahay at kailangan ka na ng lamok eh. Amen? So, gusto ko lang ipaalam sa inyo, mga kabataan, may buhay sa kabila ng kawalan ng cellphone, ng kawalan ng internet connection for that matter. Sino po itong mga nagwawala ng halaga at matigas ang ulo? Sino po sila? Well, pinangalanan, di ba? Sino sila? Yung babalikan natin verse 22. Sino yung sinasabihan niya ng hanggang kailan? Sila yung mga simpletons, di ba? Mga mangmang. Sila yung mga manunuya, yung mga scoffers, mga scorners, mga mockers. At sila din yung mga hangal or fools. Well, nauna na po nating natalakay at naipakilala sa inyo kung sino ang mga mangmang sa mga nakaraan nating pag-aaral at kung sino din ang mga hangal. Pero sino naman po ang mga manunuya? Sino naman po ang mga manlalait? Sino yung mga sinasabi ng karunungan na scoffers and mockers? Well, sila po yung mga taong mapangkuyam, mga taong mapang-asar, mga suwail na ayaw kumilala at ayaw pailalim sa otoridad ng Diyos sa buhay nila. Sila yung mga taong may tendensiyang kutiyain din ang paniniwala at tinatayuan ng mga matutuwid, ng mga mananampalataya. Ang scoffers po or mockers ay hindi lamang tumatanggi sa karunungang nagmumula sa Diyos. Sa totoo lang, kinamumuhian nila ito. Kaya tinutuya nila ito. So anong panawagan ng karunungan? Turn you at my reproof, or repent at my rebuke. Ano sabi ng verse 23? Pakinggan ninyo ang pagsuway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo. Sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. Binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Pagtatawanan ko kayo kapag napahama kayo. Kukutyain ko kayo pag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Alam nyo, habang pinagbubulay-bulayan ko ito, nakadama ako ng personal na pagkatakot. Yung pagkatakot na, Panginoon, how often do we, miss this serious message na nakakatakot ang lumayo sa Diyos. Na sa ikapapahamak ng sino man ang lumayo sa Diyos. At lalo na itong bahagi na may pagkakataon pala na kahit tumawag ka sa Diyos, pwedeng hindi na siya didinig sa iyo. Dito po sa verse 23, makikita nating ipinililiwanag ng karunungan kung paano siya maaaring taglayin ng isang tao. Kailangan itong bumalik o bumaling pabalik. Kailangan ng tao na bumalik, hindi lumayo. Bumalik sa Kanya at makinig sa Kanyang pagsaway. Makinig sa Kanyang pagtutuwid. At alam ninyo, ito na nga ang problema eh. Again, going back to all of our gadgets. Paano ka makikinig? Samantalang, ikaw ay abala. Abala ka sa kung ano-ano. Isang healthy practice. Sa bawat araw na itabi mo ang lahat.
at ilaan mo lang ang buo mo, your full attention and time sa Panginoon. Healthy yun para sa iyo at healthy yun para sa akin. I encourage you, no matter what, i-determine natin, kailangan akong huminto sa pagluluto ng burger. Yes, I'm serious. Dahil kailangan ko ng time alone with my God. Kailangan kong huminto sa pagtuturo, hindi sa panahon ng pagtuturo. Okay? Okay, class? The root word of, you don't do that, of course. Pero naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Dapat maging malinaw sa atin na napakahalaga po para sa ating ikapapanuto, para po sa ating ikabubuti. Napakahalaga po na napakahalaga ang ating kahandaan makinig sa pagsaway. In fact, mapapansin ninyo 2 beses pang uulitin yan dito sa ating passage. Doon sa verse 25 at ganun din sa verse 30. Ganun siya kahalaga na kinakailangang i-reiterate ng karunungan na siya ay pakinggan at tayo ay babaling sa Kanya. Alam niyo, kahit kailan po, hindi naman talaga naging masarap ang pakiramdam na ikaw ay sinasaway, na ikaw ay tinutuwid. Amen? Kahit naman tayo hindi naman yung mga kabataan lang kahit sino. Hindi masarap ang pakiramdam na ikaw ay itinutuwid. Kasi po, nalalantad doon. Sa tuwing nang mangyayari yon at sa tuwing nang ginagawa yon, lumalantad doon ang ating mga pagkukulang. Nahahayag doon yung ating mga kamalian. Pero hindi man po masarap sa pakiramdam, malinaw naman na sobrang mahalaga ito sa pagtatamo natin ng karunungan. Alam nyo, sa Estados Unidos, pero I could already see some traces of this mindset sa bayan natin. Ando narinig nyo na po ba yung salitang snowflake? Ito po yung mga tao na napakadaling ma-offend. These are the people who are easily offended, people who are overly emotional. At ang malungkot, maging sa simbahan, nakikita natin yan. At palaging ang kabila noong pagiging, yung mindset ng isang snowflake ay ang, aalis na lang ng tahimik. Nangyayari yan. It's a phenomenon na nakikita sa Estados Unidos. Nagtatrabaho, hindi nagustuhan ang paraan ng pagtatrato sa kanya ng kanyang amo, aalis. Anak, napagalitan ng anak, aalis. Nandun yung escapist attitude. Ang malungkot, maging sa loob ng simbahan ay gayon. Hahanap sila kung saan kikilitiin ang kanilang tainga. Hindi na handa ang marami sa pagtutuwid. Ang malungkot, hindi rin ito mabuti kahit kanino. Ang hindi tayo maituwid, gayong ang tinatahak natin ay landas na ang dulo ay kapapahamak natin. Amen? Sabi nga po sa Hebrews 12:1, di ba? Hindi naman talaga masarap ang discipline. Pero later on, sabi? Ano bunga? Peaceful fruit of righteousness. Muli, naibigay ko na itong halimbawa na ito nung nakaraan, pero naalala ko lang ngayon. Baka makatulong muli sa atin. Naalala niyo yung kwento ko tungkol kay Kamay nung baby pa siya? Bagong taon yon, habang panahon ng kasayahan, medyo naging seryoso yung bata, may sakit siya. Ini-rush namin siya sa ospital. At para maagapan yung ayaw bumaba niyang lagnat, sobrang taas ng kanyang lagnat, na hindi na nga kami natulog sa, TS. Yung shortcut na lang, Mamsi. TS,
ayun, TSB. Hindi bumaba, kahit na magdamag. Yelo na halos eh. Ako kasi yung, si Ma'am Tess natutulog, kailangan matulog. So ako yung, hindi alam ni Ma'am Tess, yelo na yun nilalagay ko. Lumambig lang, ayaw talaga. So sabi ng doktor, hindi na po makukuha sa ganyan, i-iniksyonan po natin. Napakahaba ng karayong. Buhat-buhat po yung bata. Meron siyang IV. Bit yung IV. Tapos yung doktor, yung karayong, ililitaw. Siyempre, pundit pa yan. Pundit yung tubig, di ba? Sabi ni Meme, maliit pa siya eh. And there's no way for me to explain to her what is happening. Kaya sabi ko nga, iisipin ng bata, napakasama akong tatay. Bakit? Sapagkat sasaktan siya eh. Ang haba ng karayom eh. Pero mula sa aking perspektibo, klaro naman na malalagay siya sa panganib kung hindi gagawin yon. Umiyak yung bata. At ang tangi kong pwedeng gawin, yakapin yung bata. At sabihin, ang hirap i-explain na maliit ka pa eh. Pero para sa iyo yan. Marami po sa atin, kaya lumalayo sa Diyos, iniisip niya na ginagawan siya ng masama ng Diyos. Gayon sa perspektibo ng ating Panginoong Diyos, marunong na Diyos, yun na nga yung sinasabi ko eh. Hindi ba ang nakikilala mong Diyos ay walang sukat sa karunungang Diyos? Ano ang inaasahan mo sa isang walang sukat na marunong na Diyos? Di ang hindi mo maarok ang marami sa mga ginagawa niya dahil wala ngang sukat. Amen? So sa mga panahong yun, ano gagawin mo? Walang sukat siya sa karunungan, hindi walang sukat sa kabubuhan. Walang sukat sa karunungan, marunong. Tama. Ang gagawin, ang tamang gawin ay ang pailalim. At mamahinga sa unawa, alam mo, Panginoong Diyos, ang iyong ginagawa. Kahit hindi ko siya maunawaan. At sa dulo niyan, ito muli ay magbubunga ng mga peaceful fruit of righteousness. Sa akin ang uling halakha. Natatawa ko, nag-iisip ako ng pamagat. Sabi ko, magandang pamagat to. Sa akin ang huling halakha. Pero nandun yun. Sa ating passage, the last laugh is mine. Parang telenovela sa hapon. Sa akin ang huling halakha. Ano po sabi? Verse 26. Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo. Kukutyahin ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Now, of course, hindi ibig sabihin ito na ikinatutuwa ng karunungan, or for that matter, ikinatutuwa ng Diyos ng karunungan o ng marunong na Diyos ang makitang dinadanas ng isang tao ang kabiguan. Hindi ibig sabihin ito na natutuwa siya na makita ang isang tao na dumadanas ng mga mapapait na konsekwensya, halimbawa ng katigasan ng kanyang ulo o ng pagpili ng taong ito na lumakad sa likong landas. Kaya nga po may bukas na paanyaya eh. Yun ang magandang ebidensya na ayaw niya nga eh. Nadanasin nino man ito. Binasa na natin kanina doon sa verses 20 to 23. Sabi niya, pakinggan niyo ako. Pakinggan niyo ako. It's just that if you reject the offer of wisdom, it is only right that you bear the consequences of it. Tungkol sa bagay na ito, ganito ang komento ni Derek Kidner.
I will laugh is an expression of personal heartlessness. Oh, sorry. I will laugh is not an expression of personal heartlessness, but of the absurdity of choosing folly, the complete vindication of wisdom, and the incontestable fitness of the disaster. Mga kapatid, meron po kasing moral order sa universe, na ang nagtatagpo nito ay ang Diyos mismo. Parang kagaya rin halimbawa sa physics, di ba? Merong law of gravity. Asahan mo na kung tatalon ka sa isang 10-story building, hindi maganda magiging end result nun. Because there is such a thing as the law of gravity. Nakukuha nyo? Ganon din po sa buhay natin. Kung hindi ka makikinig, sayang yung pagkakataon na binigay sa iyo. Pero sino nagsayang? Sinayang natin. Sinayang mo. Sinayang ko. Wala tayong excuse. Bakit? Talking about, moral order. Because what you sow, you will reap. Again, wisdom warns that there will be awful consequences of rejecting her offer. Ruin will come. Cry with regret as you will. But it will be too late. Sabi nga po, umiyak ka man ng bato, huli na ang lahat. Hindi naman yung nasa gitna ka ng ere, tsaka mo sasabihin, may law of gravity pala, ayoko na. Kahit pa na gawin mong gusto yung makaangat, hindi ka na makakaangat. Verse 28, tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Then shall ye call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Yun yung malaking pagkakamali ng iba. Yung isipin na anytime, parang vending machine, anytime na lumapit ka sa Diyos, maghulog ng piso, lalabas yung gusto mo. Siya ang Diyos, hindi tayo. Tandaan natin yan. Hindi tayo ang nagdidikta ng mga kaganapan. Siya. Hindi tayo ang nagdidetermine kung ano mangyayari bukas. Siya. Ano po ibig sabihin ng talatang ito? They shall call upon me, I will not answer. They shall seek me early pa nga eh. They shall seek me early, but they shall not find me. Nangangahulugan po ba ito na tatalikuran ng Diyos? Ang isa nagmamakaawa sa panahon ng kanyang kabiguan? Well, sa isang banda po, ang sagot ay opo. Sapagkat hindi lahat, He being an all-knowing God, hindi lahat ng nagmamakaawa ay nagmamakaawa na tunay at taos sa kanilang puso. Ilang beses na po kayo nakakita ng taong nagmamakaawa, humahagulgul pa nga eh. Naghalo na nga ang lahat sa mukha. Humihingi ng tulong dahil nasa gitna siya ng malaking unos sa kanyang buhay para lamang muling makalimot, para lamang muling lumayo sa Diyos kapag ka naging maalwan na muli ang lahat. Ilang beses na kayo naka-encounter niyan. Pero siguro, mas madalas ako, kasi bilang pastor, you deal with
this kind of situations often. May tinatawag na foxhole prayer. Na naipag-bargain sa Diyos. Lord, ihamo mo lang ako sa napakalungkot kong situation na ito. Iaalay ko buong buhay ko. Bakit? Hando na napakatindi na nung sirkumstansya. Pero pagka naging maalwa na uli ang lahat, sino ang Diyos? Who you? Ang lungkot. Napakalungkot. At yan po hindi bago. Nakita na natin yan maraming beses sa banal na kasulatan. Ang isang klasikong halimbawa ay si Esau. Si Esau. Doon po sa Hebrews chapter 12 verse 17, ano sabi? For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Lumuluha ba? Oo. Nung ma-realize niya, mawawala na sa kanya yung kanyang blessing. Bakit? Dahil sa kanyang walang kwentang pasya. Isang mangkok lang sopas, so to speak, ipinagpalit yung blessing. At noon niya lang na-realize, napakalaking kalokohan yung ginawa ko. At kung mawawala na sa kanya yung blessing, pinagmakaawa niya, umiiyak pa. Pero alam ng Diyos ang tunay na kalagayan ng puso niya. Brothers and sisters, there is such a thing as worldly wisdom that produces death instead of life, according to 2 Corinthians 7:10. Especially if such grief does not bring about a change of heart, a change of direction, a change of priorities in your life. Kung wala namang talagang pagbabago, klaro na yung ating repenting ay hindi tunay. If it does not cause you to love and serve God, desiring for His will to be done above all else, His will above all else, then it is clear that it is not genuine. It is not the wisdom that is from above. Amen? You simply want God to bail you out of your problems. You don't want God Himself. But what He can do, what He can give. Yun yung exact opposite nung, Lord, I love you for who you are and not for all the mighty things that you have done. Yun yung exact opposite. So merong warning sa atin, merong paalala sa atin. Hebrews 13, beginning verse 12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily. Pag may nagtatanong sa'yo, pag may nangangamusta sa'yo, huwag mong masamain. Pag may nagsasabi, inaalala kita sa panalangin, kapatid, huwag kang magalit. Sapagkat yan mismo ang tagubilin ng ating Panginoon. Exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence is steadfast unto the end. Hindi naman mimisang narinig nyo sa pulpitong ito, hindi lahat na nagpapakilalang Kristiyano ay tunay ngang Kristiyano. Verse 33, ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay. Ligtas siya
sa panganib at walang katatakutan. Ano po ang ibig sabihin naman ito? Nangangahulugan po ba ito na kung may takot sa Panginoon ng isang tao, wala na siyang dadanasing kabiguan? Alam natin hindi gayon dahil hindi yon ang karanasan natin. Amen. Na tayo mismo ay pwedeng mag-testify, hindi eh. Malinaw sa akin na may takot ako sa Panginoon, sumasampalataya ako, pero marami akong dinadanas at dinadaan ng kabiguan. Na bukod doon sa ating karanasan, nakikita rin natin yan na nakatala sa mga banal na kasulatan. Halimbawa, doon sa Hebrews chapter 11, di ba? Makikita natin doon na sa gitna ng maraming pagkatagumpay ay ang marami ding kabiguan sa buhay ng mga mananampalataya. Pero regardless, sabi sa Hebrews 11, lahat ng mga ito, sa pagtatagumpay man o kabiguan, kasawian, ay nakapagbigay ng mabuting patotoo. Amen? Oh, sinusubok ka kapag may iniaalis sa iyo ang Panginoon. Pero sinusubok ka din pag may ibinibigay sa iyo ang Panginoon. Alinman ang karanasan na mayroon ka ngayon, may inaalis man sa iyo, kalusugan, kayamanan, kaibigan, o may idinadagdag sa iyo, kayamanan, kaibigan, mga bukas na opportunities, etc. Matagpuan nawa tayong nagbibigay ng mabuting patotoo. Amen? Kung ganun po, anong meron sila? Kung tinatanggal na sila, inaalis na sa kanila ang maraming mga bagay na mahalaga at mahal sa kanila. Anong meron sila? Ang mga Kristiyano ay mananatiling mayroong katiwasayan. Yun ang sinabi ng talata. Oh? Ang taong nakikinig sa akin, mabubuhay ng matiwasay. Ligtas siya sa panganib at walang katatakutan. Meron silang katiwasayan, meron silang taglay na lakas ng loob, meron silang patuloy na pag-asa kahit tanggalin mo na sa kanila lahat. Sabi ko nga, kahit kinain na ng kanser ang buong katawan, merong hindi pwedeng kunin sa iyo. Yung pag-asa, yung kagalakan, na hindi ibinigay ng salibutan, kaya hindi rin ito kayang kunin. At higit sa lahat, merong isang hindi pwedeng kunin sa iyo, yung iyong tanging yaman. Sino ang tanging yaman ng mga mananampalataya? Ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang hindi pwedeng kunin sa atin. At yan precisely example na makikita natin sa Hebrews 11 sa pamamagitan ni Moses, hindi ba? And for that matter, by application, ganun din sa atin. Pwede rin na nating angkinin lahat. We esteem the reproach of Christ greater riches than the treasures of this world. Amen? Alin daw ang mas malaking at dakilang kayamanan kaya sa kayamanan pwedeng ibigay na sa libutan para sa mga Kristiyano? Christ. Opo, ang taong tunay na marunong, ang taong may takot, tunay na may takot sa Panginoon, ay maaaring hindi exempted mula sa mga suffering. Pero nalalaman niya, nakikilala niya, kung sino ang kanilang kapahingahan, kung sino ang kanilang tanggulan sa gitna ng mga unos ng buhay. Mga kapatid kong minamahal, SGBC, magtumulin tayo, tumakbo sa Kanya, mangalong sa Kanya, at mamalagi na doon. Amen? Praise be to God. Let's all stand up.